very delicate. Kasama na dyan ang Pangulo ng bansa natin. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Hindi po pwede na tatrahidurin mo yung mga binayaran mo dito sa confidential funds na ito kasi babaliktaran kayo. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Hindi mo pwede sabihin lahat-lahat kung sino ang nakatanggap ng pera dito sa confidential funds. Nakasaad yan sa batas natin, nakasaad yan sa ating konstitusyon, na hindi po pwedeng isisiwalat mo ang mga binayaran mo dito sa confidential funds because it's a national security ang pinoprotektahan dito. And national security is very delicate. Kasama na dyan ang Pangulo ng bansa natin. Hindi po pwede na tatrahidurin mo yung mga binayaran mo dito sa confidential funds na ito kasi babaliktaran kayo. Example, if merong mga teroristang grupo na gusto mong malaman kung ano ang mga plano nitong grupo na ito, kung gusto mong malalaman na saan sila mga nagtatago, kailangan mong magbayad ng miyembro nila para umamin, para ibuking, ibulgar ang mga pinanggagawa nito. Yan ang trabaho ng confidential funds. At alam nitong mga congressman na ito na ganyan po ang mangyayari sa confidential funds. Pero pilit pa rin nilang ginawa ito na issue. Mga BO talaga. Kasi alam nilang hindi uubra ang kanilang argumento patungkol dito sa confidential funds. Na gawin nila as reasoning sa impeachment ni VP Sara. So ngayon, alam natin na itong mga congressman na ito, kahit alam nilang mali, ginagawa pa rin nila. Alam niyo ba kung bakit? Kung ma-observe ninyo yung hearing ni Luistro. Di ba? Si BBM, ang impeachment, no substantial evidence. Pero yung kay VP Sara, substantial evidence. Parang baliktad yata. Kasi yung kay Bongbong Marcos, it involves flood control corruption. At alam natin kung ano ang epekto ng flood control corruption. Ang daming ebidensya. Ang daming mga proyekto, ghost projects at mga hindi natapos mismo sa kanilang lugar ha. Ebidensya yun. Mga hindi natapos na proyekto na sinasubstandard. Pero anong nangyari? Wala. Binasura nila ang impeachment ni Bongbong Marcos. Na dapat sana yun ang pagkakataon para ipaliwanag ni BBM. Pero itong kay VP Sara, na malabo ang mga ebidensya at ang kanilang reasoning, yun pa yung tinuloy nila na impeachment. Isa lang ang brave doon, si Suntay lang. The rest of the 54 congressmen, mga walang bayag. So anong sinabi ni Vice President Sara Duterte? Yung si Luistro, imagine, may utang pala ito sa kanila. Sabi ni VP Sara ha. Pero ang kakapal ng mukha na bumanat itong si Luistro, ang sabi ng taong bayan, mukhang pera raw itong si Luistro. Dahil kay speaker. Merong AX dahil kay speaker. Di pera-pera. Luistro. Wala na. Ito ha. Pakinggan natin si VP. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. Diba? Kapal ng mukha, diba? So, yun ang sabi ni VP Sara ha. Oo, and speaking of that, VP, posible na ma-impeach kayo ulit sa Kongreso. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition
ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Umalis ako, bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency-free kami, debt-free kami, walang utang na iniwan. So, walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin, 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. So wala talaga silang lusot dito kung gagawa ninyo ng kasinungalingan, istorya na corrupt si VP Sara kasi lahat halos nga siguro araw-araw meron pong accomplishment report. Ganyan po ka-organize si Vice President Sara. Pero si BBM, anong gagawin natin? Isa sa mga pinaka proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So, ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Baka akala ninyo, ano ba yung mga project ni VP Sara? Tree planting. Minamaliit ng mga dilawan at mga loyalista yung tree planting ni VP Sara. Pero hindi ninyo alam ha, yan tree planting na yan, malaking bagay yan. Alam nyo ba kung bakit binabaha tayo? Alam nyo ba kung bakit yung mga flood control, walang epekto yan? That is a secondary protection sa bansa natin. Yung gagawa ka ng flood control, di ba? Billion, halos nga trillion rin ang ginasta natin diyan sa sa flood control na yan. Pero itong tree planting na minamaliit ng mga loyalista, na ano ba yan? Yung Vice President, yun lang ang proyekto mo. Vice President tree planting? Don't you know ang tree planting? After 10 to 20 years, isa ito. Alam ko. Grabe ang isip nitong si VP Sara. He is 10 times ahead sa mga politicians, na mga pulpul na mga politicians, sa mga bobo na politicians. After 10 to 20 years, malaking tulong po ang tree planting na yan kapag yung mga itinanim nilang mga puno. After 10 to 20 years, isa pa ito sa mga makakatulong in the future na maibsan natin ang problema sa baha. Kung titingnan nyo yung gubat natin, unti-unti ng wala na. Di na kagaya ng dati. Alam niyo ba kung bakit yung Manila laging binabaha? Tingnan nyo geographically sa mapa. Yung mga malalapit na diyan sa Maynila. Tingnan nyo ba kung meron pa bang mga kahoy diyan nakapalibot? Nakakatulong po yan na itong mga kahoy na ito yung that will serve as na mag-a-absorb yan. Sa isang kahoy, maraming ma-a-absorb diyan sa ilalim. Yung isang kahoy, a-absorb yan niya paangat. Sa ilalim rin, may mga gamot-gamot yan dyan. If you plant more trees, nakakatulong po ito. That will balance the, yung ating buhay. No? Hindi nila inisip ito. Ang alam ko lang na gumagawa nitong tree planting na ito, si Pastor Apollo Kibuloy at itong si Vice President Sara Duterte. Si Bongbong Marcos, wala. Ito yung mga bright na mga politicians, bright na leader, Pastor Apollo, itong si VP Sara, yun yung mga bright. Classic na solusyon dito sa baha. Bumabalik sa atin yung kalikasan
Kasi sinira natin eh. Di ba? Yun yung basic nating natutunan sa eskwelahan. Kapag sisirain mo yung kalikasan, ibabalik sa atin yung baha. Pero si BBM, party lang sa Malacanang. Party lang. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko highly vulnerable sa recruitment sa illegal o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. At yan ay bawas pa ang budget opisina. Sanay ako sa kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, kulang yung budget lagi, no? Sobrang dami ng kailangan mo gawin para sa syudad. Sobrang kulang lagi yung budget. Pero nasa ano kasi yan maayos na pagbalanse noong mga kailangan mo gawin at pagbayad ng obligasyon mo. Pagdating naman sa Department of Education, makikita nyo, never before nagkaroon ng unmodified opinion ang Department of Education at nagawa namin yun. At kahit kulang yung, lalo na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin, nagawa namin na mag-prioritize kung saan gagamitin yung pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. So ready na ba ang VP Sara Duterte na harapin itong posibleng Akala ko ready mag-president. Ayun! pag-akyat muna. Dito na tayo. Akala ko ready sa impeachment. Ready sa impeachment. Okay. Ready sa impeachment. Ready ka na ba sa impeachment kung sakaling pumunta yan dyan sa Senado? May tiwala ako sa paghahanda at kapasidad ng mga abogado, yung kaparte ng defense team sa impeachment case ko. Malaki ang tiwala ko sa kanila. At malaki ang tiwala ko sa kapasidad nila. Mga magagaling sila na abogado. Sa Department of Education, kung kayo nasa Department of Education pa, walang nangyaring hocus-pocus, sa tingin ninyo, gano'n nakalaki yung improvement? Sana. Kung kayo pa rin. Hypothetical ito, no? Palagay ko, kung ano yung nasa matatag agenda, nakasulat doon kung ano yung prioridad ng Department of Education. Palagay ko, 3 years na ngayon, no? Meron ng mga na-accomplish doon at nagawa na doon in 3 years. So, hindi ko lang masabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yun doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. Pero, napakahalaga kasi nung may sinusundan yung isang organization. Tulad sa amin, sa Department of Education, yun yung agenda na yon na kayang-kaya siyang gawin in 6 years. Kasi, sabi ko nga, kulang yung budget, kulang yung resources, kailangan mo mag-prioritize. So, kapag nagpa-prioritize ka, nagagamit mo maayos yung pera. And isa ito sa ipaprioritize mo kung papalarin na maging presidente ka. Hindi ka ma-impeach, ha? Isa ito sa itutuloy mo pagka naging presidente ka. Oh yes, oo. Napakahalaga na ayusin natin yung basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals, future government employees, future banatbay, future boss dada. Ito yung foundation. Yung kindergarten to grade 12. Ito yung nagmo-mold ng future citizens ng Pilipinas. So dapat talagang ayusin siya. At dapat mabilis yung pagbabago sa loob ng Department of Education. Kasi napapag-iwanan tayo ng mga kapitbahay ng mga bansa. Alam nyo, noong nasa Department of Education ako, sinasabi ko na lagi alam nyo, we should learn from the COVID-19 pandemic. Nakikita natin na yung classroom, hindi lang siya ang lugar kung saan pwede matuto ang isang tao. Maraming paraan na pwede mag-aral at matuto ang isang tao. So, hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Kasi hanggang ngayon, yung mindset ng mga tao, ng gobyerno, nandun pa rin sa paggawa ng classroom. Wala sila doon sa mindset na paano ba itong bata na ito matuto
Kasi yung mindset natin, nandoon pa tayo sa mindset ng 1940s. Kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Hindi na kasi ganun ngayon eh. Sa dami-dami ng technological advances, sa dami ng innovation na pwede mong i-apply sa basic education, hindi ka na nakakahon doon sa kailangan ko mag-construct ng classroom. Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Diba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Magandang idea ni Ma'am, dahil ngayon nga talagang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, yung classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka yung technology, talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Oo, kasi napapansin ko din, no? Parang, parang sa opisina ba? Ganito din kasi sa classroom eh. Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung, ilang hours ba yung Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman